Eto nga pala, ang OFW Real Talk. Worth it pa bang magbakasyon sa Pilipinas ngayong napakagulo? So in this video, isi-share ko sa inyo ang aking mga thoughts. And at the end of this video, sasabihin ko sa inyo kung ano ang magiging desisyon ko. Kung tuloy ba ang pagbabakasyon namin sa Pilipinas kasama ang aking mga pamilya ngayong darating na July o hindi. Hindi ito tungkol sa pagiging makabayan o hindi makabayan. Ito ay tungkol sa realidad na nararanasan ng maraming OFW ngayon. Habang tumatagal tayo sa abroad, mas napapansin natin ang pagbabago sa Pilipinas. At minsan, imbis na excitement ang maramdaman natin sa bakasyon, napapalitan ito ng pag-aalala, stress, at pagdadalawang isip. So, isi-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit minsan maraming OFW ang nagdadalawang isip kung uuwi pa ba or magbabakasyon sa Pilipinas. Una sa mga naiisip ko ay yung sobrang mahal na ng mga bilihin. Yung dating budget mo para sa isang linggo, parang pang 2 araw na lang ngayon. Pag uwi mo, parang obligado ka pang gumastos na malaki. Naisip ko rin yung araw-araw na krimen at scammer. May takot na baka ma-hold up, maloko o mapasama sa modus. Lalo na kung alam nila na isa kang OFW na umuwi sa Pilipinas. Reality to kasi kahit kami nasa ibang bansa, nanonood pa rin kami ng mga balita. Araw-araw na lang may patayan, may panloloko, any time of the day. Umaga man, tanghali, hapon, gabi. Araw-araw may krimen sa Pilipinas. Nakakatakot para sa pamilya ko. Naisip ko rin yung sobrang traffic na nakakaubos ng buhay mo, ng oras mo. Imbis na bakasyon at pahinga, napupunta lang ang oras mo sa kalsada. Lalo na kung namamasyal kami sa Kamaynilaan. Ang daming street sa Maynila na sobrang traffic sa EDSA, sa Quezon City, sa Metro Manila at iba pa. Ito totoo to, lalo na ngayong panahon ng giyera dito sa Middle East. Napakamahal ng airplane ticket. Ilang ubuan mong pag-iipunan, ilang oras lang na mawawala. Totoo talaga to. Ang mahal ng plane ticket ngayon at ang airplane ticket, hindi namin binibili ng cash yan. Karamihan sa amin, bumibili ng airplane ticket using a credit card, which means utang na babayaran mo monthly. Ngayon, naiisip ko rin na pagdating sa Pilipinas, napipilitan ka rin manlibre palagi. Minsan, gusto mo lang magpahinga, pero pagdating mo, parang ATM ang tingin sa iyo ng iba. Para bang obligado mong manlibre ng mga kabats mo, ng ilan sa mga kapamilya mo, mga kaibigan mo, ng barkada mo. Lulukoyin ka pa, painom ka naman dyan. Treat ka naman, tara kain tayo sa Kabalen. Libre ka naman dyan. Nangyayari talaga yan. At eto pa, naiisip ko rin yung toxic na ilan sa mga kamag-anak mo. Pero hindi naman lahat. Pero marami. At meron na kapag dumating ka, andyan na. Magme-message na o magpapakita sa iyo para umutang na ang hirap tumanggi. Manghihingi ng kung ano-ano, mangungumpara at magpapag-guilt trip pa pag hindi mo napagbigyan. Nakakabaliw talaga at nakakasira ng bakasyon kapag napapaligiran ka ng mga toxic na kamag-anak. Nangyayari talaga yan. Ito pa, nakakapagod ang mga expectations. Kasi akala nila kapag OFW ka, akala ng iba mayaman ka na kaagad. Akala nila pinupulot mo lang ang pera. Hindi nila alam. Sobra din ang gastos mo. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na dito sa Middle East. Panahon ng giyera. Nagmahal ang mga bilihin. Nagmahal ang mga renta. Lahat nagmahal. Pwera sa sweldo. Hindi po mayaman ang karamihan sa mga OFW. Uuwi lang sa Pilipinas para magbakasyon, makapagpahinga, makapag-release ng stress. Eto pa kamo, yung mga napapanood ko sa social media at sa mga balita. Kung magbabakasyon kami sa Pilipinas, ang dadatnan namin is yung napakadumi, napakaingay at politika na nakakadismaya. Paulit-ulit na problema. Away dito, away doon, sa Kongreso, sa Senado, pero ordinaryong tao ang nahihirapan. Lahat sila nag-aaway, nag-walk out, nagsisigawan,
Maka DDS man, maka Pinklawan, o maka Dilawan, wala akong pakialam sa inyong lahat kung anong kulay man ang politika nyo. Pero, ang nahihirapan dito yung mga kapwa Pilipino. Nakakahiya talaga ang politics sa Pilipinas. Pero naisip ko rin minsan yung pag umuwi kami, mainit at nakakapagod yung klima. Lalo na kung, syempre, kung galing ka sa ibang bansa na maayos ang transportation at malamig-lamig ang panahon, uuwi ka sa Pilipinas, andun yung polusyon, napakainit, andun yung mga usok na mga sasakyan, napakadaming smoke belcher, napakadaming hindi disiplinado. Okay lang sana kung mainit. Okay lang kasi sanay naman tayo dyan. Pero aside from dun sa mainit na klima, andun yung mga taong walang disiplina. Nakakainis. At minsan, iniisip ko rin na hindi ka talaga makapagpapahinga kapag umuwi ka ng Pilipinas. Ang bakasyon, dapat pahinga. Dapat mag-enjoy. Pero minsan, mas napapagod pa tayo sa Pilipinas dahil sa mga nakapaligid sa atin na toxic na mga tao. At eto mga kabayan, real talk din to. Pag umuwi sa Pilipinas, takot ako sa emergency. Bigla na lang dumadating ng emergency ng mga kamag-anak o kung sino man. Biglang may nagkakasakit na kailangang gumastos ka. Biglang may aksidente na ikaw ang magbabayad. May biglang nagkakasakit na ospital na obligato kang magbigay ng pera. Alam ko naman na minsan talaga nangyayari. Talaga yung magigipit ka, magkakaroon ng emergency. Pero wag naman. Wag nyo naman kaming gawing obligado na kami yung gagastos sa mga emergency nyo. If ever na meron kaming extra, we would be gladly to help you. At kung if in case man na tagilid yung budget namin, sana maintindihan nyo kung hindi kami makakatulong financially. Pwede naman namin kayong ipag-pray at huwag sanang sasama ang loob nyo kapag dumating yung oras na ang laki ng inaasahan nyo pero ang sabi namin is pasensya na. At eto pa, naisip ko din yung safety concerns lalo na kapag gabi. Hindi ka kampat din maglakad o bumiyahe sa ibang lugar lalo na sa mga madidilim o sa mga crime-infested na lugar sa Kamaynilaan o sa probinsya. Lalo na ngayon nakasama kong balak kong magbakasyon kasama yung anak ko na teenager. Siyempre, lumaki siya dito sa bansang very safe at may expose siya sa ating inambayan na napakadami ng sindikato. Concern ko din yun. Ito isa rin to sa iniisip ko kasi dito sa UAE, napakabilis ng internet. Mura. Napakabilis talaga lalo na sa 5G. Pero kapag nagbabakasyon kami sa Pilipinas, lalo na kapag nag-i-stay kami sa probinsya, napakabagal ng internet. At minsan, napuputol pa yung serbisyo. Minsan, mas mabilis pa talaga yung internet sa ibang bansa kesa sa major cities sa Pilipinas. Kaya ito nangyayari niyan. Ito totoo to. Kapag umuwi kami ng Pilipinas, ang ginagawa namin, bumibili kami ng SIM card para sa internet ng Globe at bumibili kami ng SIM card para sa internet ng Smart. Kasi minsan yung isang lugar, pangit ang service ng Globe, maganda yung service ng Smart. At sa ibang lugar naman, malakas yung Smart, pangit yung service ng Globe. Nangyayari talaga yan. Nakaka-stress. At saka, eto nangyayari talaga to, yung emotional pressure. Minsan, gusto mo lang makita ang pamilya mo. Pero pagdating mo, problema kaagad ang sasalubong. Yun bang tipong gusto mo lang magpahinga at makabanding ang pamilya mo, pero isasalubong nila sa inyo, ay ganito kasi, kailangan namin ng ganito, kailangan niya ng ganito. Nakaka-stress, ang sakit sa ulo. Minsan nga, kararating mo pa lang ng Pilipinas, ilang araw pa lang, gusto mo na kaagad bumalik sa abroad. At ito pa, totoo talaga to, napakamahal ng gastos sa pasyal. Kapag umuwi kami, gusto kong ipasyal ang pamilya ko, lalo na yung anak ko kasi dito siya lumaki sa Dubai, sa mga tourist spots ng Pilipinas. Sa Boracay, napunta na namin yon. Gusto ko nga sa Palawan, saka sa Bohol. Kaya lang, hindi natuloy yung last year kasi ang daming gustong sumama. Kapag hindi mo maisama, magtatampo sa'yo, napakasama mo na. Hindi nila alam na budgeted lang ang pera namin sa bakasyon. Kung magbabakasyon man kami, halimbawa sa El Nido, Palawan,
gagastos sa eroplano, gagastos sa hotel. Ang kaya ko lang is yung pamilya ko, yung asawa ko, yung anak ko. May nangyayari din ba sa inyong ganyan? Napakahirap. Kaya imbes na maipasyal ko yung pamilya ko doon sa gusto nilang puntahan, cancel na lang para wala ng gulo. Kasi yung mga hindi maiisama, masama ang tingin sa'yo. At eto pa, kapag umuuwi, nakakatakot maubos yung pera. Isang bakasyon lang minsan, balik zero ka na uli. Ito kasi minsan hindi na lalaman ng ibang kapamilya sa mga kaibigan. Budgeted lang talaga yung pera na pangbakasyon namin. At hindi lang yon, yung kung meron man kaming cash budget, nauubos yun. Kaya karamihan sa mga lakad namin, credit card na ang ginagamit namin. Na kung saan, babayaran namin monthly na may interest. Nakakatakot talagang maubusan ng pera pag nakapagbakasyon ka. Ayun, at eto pa kamo, ang hirap bumalik sa abroad pagkatapos ng bakasyon. Ito yung masakit. Pagbalik mo sa abroad, emotional ka na naman. Parang sugat na paulit-ulit binubuksan kasi darating na yung mga bills mo. Sobrang laki ng credit card bills na kailangang bayaran mo. At kasabay pa niyan, yung mga hinihinging pera ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Magpapadala ka na naman. Andyan na yung mga request, ganito, para sa ganito, para sa ganyan. Ang hirap talagang bumalik sa abroad kasi wala ka na talagang pera. Yan ang hindi nila alam. At eto pa, eto talaga yung totoo. Nagbago na tayo. Kasi habang tumatagal sa abroad, nag-iiba ang mindset natin. Hindi dahil nakalimot tayo, kundi nasanay na tayo sa mas organisadong buhay, mas tahimik na buhay, predictable na buhay. Mas nasanay na tayo sa tahimik, safe na lugar. Hindi talaga maiiwasang maiko-compare mo ang Pilipinas. Kung nagbago man tayo ng pananaw, iyon ay dahil na-expose tayo sa isang lugar na napakaganda at napaka-organized compared sa walang disiplina na bayan natin. This is true. Very true. Pero ito rin ang totoo. Sa kabila ng lahat, syempre, iba pa rin ang lutong bahay ng mga kamag-anak natin. Lalo na si nanay at si tatay. Iba pa rin yung tawanan kasama yung pamilya. Iba pa rin yung naaamoy mo yung ulan sa probinsya. Yung simpleng bonding pero napakasaya at maingay. At syempre, iba pa rin yung pakiramdam na nakauwi ka sa sarili mong bayan. Kaya maraming OFW ang nagdadalawang isip katulad ko, pero sa huli, umuuwi pa rin. Hindi dahil perfect ang Pilipinas. Hindi dahil andun ang mga taong mahal natin. Pero iba pa rin yung pakiramdam na andun ka sa bayan na sinilangan mo. Kaya hindi naman masamang mapagod, hindi rin masamang magdadalawang isip, at lalong hindi masamang unahin minsan ang peace of mind mo. Kung magbabakasyon ka, gawin mo na lang ang gusto mo. Di dahil napipilitan ka lang. At kung hindi mo na makakauwi, huwag kang mag-guilty. Ang mahalaga, lumalaban ka para sa pamilya mo araw-araw. Despite of everything, mga kabayan, nakapagdesisyon pa rin ako na uuwi pa rin kami ngayong July. Kaya excited na rin ako. Mindset lang talaga. Kailangan ma-enjoy namin ito kahit may mga pagsubok alang-alang sa anak ko na teenager na lumaki sa ibang bayan. Gusto ko maramdaman nila ang kultura ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, lalo na sa mga kaibigan ko at subscribers ko, uuwi ako at kasama ang pamilya ko ngayong July. See you all at sana may mamit akong subscriber. Maraming salamat po sa pakikinig ng Real Talk bilang isang OFW. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po and see you around.